smart maglasang, tila may pinapatamaan sa kanyang post. Looney, pinaghahandaan ng parating na battle. Sinyo, pinahinto ng isang live audience dahil nag-joke. At motovlogger na si Yana, nilaglag na nga ba ng mga kasama niya? Dahil sobrang lumaki na nga ang road rage issue ng motovlogger na si Yana, nito lang nakaraan ay inanunsyo na ng LTO ang pag-release nito ng SCO o Show Cause Order para ipatawag siya kaugnay ng viral video niya nang nangyari sa Zambales. Dito ay kakailanganing magpaliwanag ni Yana kung bakit hindi nararapat ma-revoke ang driver's license niya sa kabila ng inasta niya sa video. Nagbigay na rin ng kanyang panig ang isa sa kasama ni Yana na nag-ride sa Zambales na si Boss Carl at itinanggi ang akusasyon ng netizen na kinonsinti raw nilang babae sa ginawa nito. Giit ni Boss Carl, tinanong niya si Yana kung ready raw ba siya sa mga bash na matatanggap pagka-upload sa content nito at umuo lang daw ito. Nang maramdaman na ni Yana na out of control na lahat, humingi na raw ito ng payo sa kanya. Pinayuhan naman niya ito na mag-apologize sa nakasagutan at inasahan na rin daw ni Boss Carl na kasunod nito ay iti-take down na ni Yana ang video. Ginawa na raw niya ang parte bilang isa sa nakakatanda sa grupo nila kaya hindi raw niya ito kinonsinte. Dumating kami sa Mapanuepe. Akala ko okay na lahat. Walang signal. Maya-maya nag-i-edit to si Yana. Pinakita sa akin yung video. Sabi ko agad, kung ako yan, hindi ko na i-upload yan. Unang-una sa lahat, tayo dito. Pero kuya, kaya ko naman eh. Sabi ko, kung kaya mo yung bash niyan, so be it. That's you. Nakahanap ng Starlink ang mga kasama ko na nagpunta ko bakit may Starlink doon. Na-upload. Hanggang maya-maya, sa mga kasama namin, BK, nakita mo to? Nakita sa akin. Sabi ko, delete mo na yan. Gumagana pa din. Sige, buhay mo yan. Pagbaba, nagulat ako. Sabog na. So medyo dito na nagsisink in kay Yana. Kuya, ano ba yung pwedeng gawin? Sabi ko, hingi tayo ng sorry. Personal. Nanginginig yung bata sa takot. Kuya, hindi ko kaya. So kaya ako nandun sa vlog. Ginagawa ko tong side of the story ko kasi hanggang ngayon, naka-up yung mga video. I gave all my best. Ang tanging hiling ko lang, burahin lahat ng tungkol sa Zambales. Hanggang ngayon, tol. Kaya napipigon na ako. Yan, 138. Ngayon, nagmumukha akong konsentidor. Kaya eto, hanggang dito lang po ako. Ito na yung makakaya ko. At kung ano man moving forward, ang mga gagawing desisyon niya ay sa kanya na po yun. Sa paglabas ng battle video ni Nasinyo at Poison 13 noong Ahon D3, hindi na iwasan ng ilang netizen ang madismaya sa performance si Sinyo rito. Kalahatian kasi ng huling round ni Sinyo ay nag-choke siya at hindi na nga niya na-spit ng buo ang round 3 niya. Sa reaction video ni Slack1, ikinuwento niya ang dahilan sa ginawang middle finger gesture ni Sinyo sa audience. Ayon kay Slack1, meron daw kasing sumigaw ng time kaya tila na bad trip dito si Sinyo. Hindi rin ito nagustuhan ni Slack1 kaya may paalala siya sa mga gustong manood ng live sa mga future event ng liga. Ayon naman kay Cripply, asahan na raw ng lahat na isang malakas na Sinyo ang babalik dahil sigurado na raw ang gigil nito sa mga linyang hindi nito na-spit sa laban nila ni Poison. Hindi naman ako nagdadrama. Ang problema, hindi siya nagpapabigtim. Ang sarap mong sakin. Ang sarap mong sakin. Sakit na lang talaga kita. Ang sarap mong sakin. Ano ba yun? Time daw. Sumigaw ng time. Pag nagkaaganyan yung MC, respeto naman. Huwag mo sanang ganyanin. Kasi nagsastruggle sila na maipalik. Pinipilit nila maipalik yung pinaghirapan nilang masulat eh. Huwag yung sanang ganunin. Nakakaano lang din minsan, nakakabad trip lang. Lagi nakakatakot to pag bumalik si Sinyo. Sunod na laban na yun, tayarihin na yun ito. Nakakagigil yan pagka ganyan. May mga hindi ka nasabi, mamigigil ka talaga sunod na laban. Bubuhos mo lahat para makabawi sa mga mananood. Nakakabahan na ako sa susunod na mga kalaban ni Sinyo. Sa Break It Down episode ni Looney kasama si Shay ng Sinyo vs Shernan, nagpahiwatig si Looney ng kahandaan niya sa paparating niyang laban. Bagamat matagal na nawala sa battle rap, patuloy lang na nagre-review si Looney ng mga napapanahong battle. Kaya para sa kanya, ito ang paraan niya para maging updated pa rin sa eksena. Isa rin daw sa nilulook forward ni Looney na maikasa ang three-way battle nila ni Nasinyo at Mot na hopefully ay matupad bago matapos ang taon. Yun yung parang main goal din na ma-improve pa ng ma-improve yung understanding natin sa battle rap. Ako rin, dahil babattle ako. Para na nagpe-prepare kasi
Maliban sa hindi lang to passive na watching ilang episodes na itong Break It Down, diba? Inisip nung iba kasi si Looney matagal nang di bumabata. Yun ang nakakala niya. Hindi porket matagal kang di sumampa. Kunyari, 2016 pa ang last mo. Yung knowledge mo, 2016 pa. Hindi, syempre na-refine din Hindi yun. naman ako out of touch in a way. Kung nakakatulong man to, sana sa mga MC, sa mga bago, sa mga artists na gustong pumasok sa battle rap, as much as sana nakakatulong yun, para sa akin, training ko rin to. Para up to date ako sa lahat, sa technical, sa jokes. Kaya yun, excite na akong bumalik talaga. Sana matuloy yung laban namin talaga. Isa rin to sa look forward ko na battle si Sinyo. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen ang isang post mula kay Mark Maglasang na kilala rin bilang si Honcho dahil tila may pinatatamaan di umano ito. Isang post kasi ni Kika tungkol sa hindi paglimot sa mga taong tinulungan ka ang isinare ni Mark. Lalo pang naintrigang netizen sa caption dito ni Mark na huwag daw kalimutan ang pagkatok sa bahay niya noong wala itong matuluyan. Wala mang binanggit na pangalan si Honcho ay kanya-kanya namang hula ang mga tao sa comment section ng nasabing post. May ilang nagsasabing ang mga dating kagrupo raw nito sa XB o X-Battalion ang pinariringgan nito. Isang post naman mula kay Jackpot ang nagpapaalala sa mga nakikisali na wala naman daw alam sa totoong nangyari.